napanood ka ba, di ka ba nanonood ng mga concerts ng mga pumupunta ditong foreign acts, gano'n, kahit local, mga wala kang pinapanood na kahit patago, di ba? Hindi, Parang wala eh. trip mo lang na ibang genre outside hip-hop. Outside, hindi, wala. Wala nanonood ng nila performance. Wala. Wala. Like rock, metal, gano'n. Yan ang di ko pinapakinggan. Hindi. Hindi ko pinapakinggan yan. Ewan ko bakit, hindi naman sa ewan ko lang, kahit nung bata ako, Hip-hop head talaga, parang gano'n. hindi naman sa hip-hop head din. Ngayon nga hindi ako ganong nakikinig ng hip-hop na hindi yan talaga eh. Kasi una, yun na yung trabaho ko eh. So ginagawa ko na siya, nasa studio ko, puro hip-hop na puro rap yung mga pinapakinggan ko. So pag wala ako sa studio, ayoko na makinig ng mga ganun. Like bata ka pa lang ba, hip-hop na yung mo? Ilang taon ka nung namulat ka na hip-hop ang trip mo? Actually, nung talagang batang-bata pa ako, kasi yun lang din yung music sa hoods eh. Pag hoods kasi, mas more on rap music talaga siya. Yun ang unang tumatama ng music dun eh. Mas, siyempre wala pang jazz nun, wala namang... Like sa family mo, ikaw lang yung mahilig sa hip-hop? Ganun? Ay oo, yung family ko tol, square talaga yun sila. Square sa lahat ng square yun sila. Kaya magugulat ka rin na ganito yung kinalabasan na mula dun sa pamilyang yun. Pero yung tatay ko, mahilig siya sa jazz music. Sa kanya ko natutunan yun. Nung bata ako, hindi ko rin maintindihan yun, yung jazz music. Kasi para sa akin, walang lyrics. Parang ganun. Tapos mahina mo siya pakikinggan pa. Yun ang sabi ni tatay, ganyan ang tamang pakikinig, mahina lang. Kasi pag syempre, nung rap ako, nung bata, rap yung pinatutugtog ko, di ba? Malakas yun, di ba? Rap music yan eh. Gusto mo, bumabayo yan sa kotse, di ba? Kasi tatay, hinaan lagi niya yan. Hindi ganyan dapat. Dapat pag malalaman mo sabi niya, sa kanya to malalaman mo maganda yung music pag kaya mo siyang ma-enjoy kahit mahina yung music. Nai-guess mo ba? Yeah. Diba? Ano ba, musician ba yung dad mo? Or Hindi, listener lang din? Listener lang. Mahilig lang siya mag-relax na klase ng tao, kaya siguro mahilig siya sa jazz music. Ganun siya, mahilig siya mag-relax talaga. Doon ko natutunan rin sa kanya yung pagre-relax. Marunong siya sa ganun talaga. Makikita ko siya, nanonood siya ng Discovery Channel, may juice, may sandwich, tas makikita mo, nagre-relax talaga siya, alam mo yun. So, paano ka napunta sa rap game? Coming from yung passion lang na sineryoso mo talaga siya. Ano ka ba before, bago ka maging Bugoy na Koy-Koy? Parang ano ba yung paano ka napunta sa rap game? Yun gano'n lang, in general. Kailan mo siya sineryoso? Paano? Nung nalugi na yung mga pinag-investan ko na negosyo, yung nawalan na ako ng choice. Yun, wala na akong pamuhunan eh. So parang iniisip ko, ito na lang rap ang ko, hindi pa kailangan ng malaking puhunan nito, magsasalita-salita lang ako eh. Pero nung panahon na yun kasi at least nakabili na ako ng mic. Sa mga dati kong diskarte, nakabili na ako ng mic, computer na pwede kong pag-recordan. At least meron na ako nun. Gumagawa ka din ng beats, ganun. Oo, dating sa lahat ng mga kanta ko dati, ako ang gumagawa ng beats nun. Ako talaga lahat, ganun. Kaya nga sabi ko amazing ako na tao eh. Kaya ko rin gumawa ng mga ganun. Pero nung panahon na kailangan ko na, yung alam mo yung dumating na sa panahon na kailangan marami ka nang ilabas na content sa social media, yung ganun na klaseng panahon na kailangan mong rumatatat or else makakalimutan ka ng tao. So naisip ko na, kailangan marami akong kantang ilabas. So pag kailangan marami akong kantang ilabas, wala na akong time talaga gumawa pa ng beats nito kasi matagal gawin yung beats eh. Para sa akin, matagal gawin siya. Kaya nag-download na lang ako ng mga beats. Tinigil ko na yung paggagawa ko ng beats, download na lang. Pero yun ang ko. Kaya so paano ako napunta? Yun nga, nalugi yung mga negosyong pinasukan ko. Hindi ako para dun siguro. Tapos inano ko na lang yung rap game. Ito lang yung meron sa atin ngayon eh. Yeah. Ilang kanta na ba ang nag-release mo? Top 500 plus ata. 500 plus? Baka 700. Parang ganun tol. So, paano ang songwriting process mo? Paano? Ano ba, beats, yung beat muna or sulat? Paano ang songwriting mo? Beat muna. Pero kailangan, ang napansin ko, sa style ko ng rap, kailangan kong mabuhay muna. Kailangan ko i-live yung life ko muna. Then makakasulat ako. Kasi nung rumaratrat ako ng mixtape talaga, nandun lang ako sa studio nun eh. Nakakulong lang ako dun. Tapos sulat. Tapos parang ang lagi ko lang nasasabi sa loob ng studio, 4 na pader. Kasi yun lang yung nakikita ko eh. So ngayon, kailangan ko lumabas ngayon at mag-trip.
Kailangan ko sumama sa mga tropa ko. Kailangan ko kikitain yung mga ibang babaeng kinikita ko. And then, may makakwento ngayon ulit ako. So, basically, kailangan kong lumifestyle muna. Then, makakasulat ako. Yun ang... Kung mapapansin mo, yung sulat ko, life ko rin siya eh. Diba? So, kailangan kong lumifestyle muna bago makapagsulat. Or else, makapagsinungaling ako dun. Magsisinungaling ako. Mas nakakapagod yun. So yung kanta mo parang diary parang gano'n, parang notes, parang biography mo, gano'n. Na dinaan mo lang sa music, kinukwento mo lang. Parang gano'n ba? Ikaw ba nag-compose ka ba? So, sa'yo naman, wala, zero lyrics ako, more on melodies, guitars, drums. So hindi ka gumagawa ng lyrics? Hindi. Gets. Okay. Sarap naman kasi more on lyrical naman talaga yung mas malagang content kaysa yung flow na melodic hits eh. No? Okay. Gets. Yeah. So ang ginagawa mo lang yung mismong beat, yung beat na lang. Yung beat. Pero kung paano mo kakantahin yun, yun ako din. Hindi, paano mo ginagawa yung beat? Kumbaga, may nakikita ka ba? May na-experience ka muna? Tsaka mo siya mata-translate dito sa ganyan? May mararamdaman ka muna? Let's say, sabihin ko lang may peg ako. Parang, may kasabihan may peg na tunog. May peg na tunog na eh. Gets. Tapos, parang gagawin ko lang yung sariling version ko. May kasabihan eh. Most musicians would agree yung good artists create. Great artists steal. Kung ano man yun. Pero sikat na kasabihan yun eh. Sikat na kasabihan yun. Pero hindi naman directly. Parang most, karamihan ng hits ngayon. Kahit nga sa rap game lang tayo pumunta eh. Yung mga, di ba, sa hip-hop, madalas gumamit ng mga samples from before. Literal, di ba? Ano lang yun eh. Ganun talaga yun. Yung talaga yun yung art doon para yung sa art akin. doon. Sa hip-hop yun ang art. Kuhain mo yung mga gusto mong tapos ilalagagawa mo siya ng sarili mong version. Parang sa akin yung mga rapper na pinakikinggan ko, let's say may 3 akong rapper na pinakikinggan. Pag tinotal mo siya, bugoy na kuy kakalabasan nun. Parang ganun. Sa tingin ko rin sa mga pagkatao din natin, ganun eh. May mga idolin tayong let's say 3 tao. Ang kakalabasan nun, ikaw. Kung kakalabasan nun ako, di ba? Parang ititimpla mo ba yung mga gusto mong ganun din sa pagkatao. Sa tingin. Sino ba mga paborito mong pwede ka maglatag ng mga paborito mong pakinggan? Kahit foreign, gano'n, local. Mga paborito mong pakinggan na hip-hop? Foreign lang kasi okay sa lang. Local, hindi ako okay nakikinig ng local masyado eh. Alam mo dati hindi ko sinasabi nga ito eh. Nung tinanong na rin ako ni si Kalimang podcast ba yun? Basta may nagtanong rin sa akin na ganun. Yeah. Sabi ko, sige na fuck it. Sabihin ko na. Okay, diba? Ang mga pinapakinggan ko sa foreign, Gucci Mane, Chief Keef, tsaka Currency. Yun yung silang tatlong yun. Pag tinotal mo nga yung dalawa, bugoy na kuy kakalabasan nun eh. Yeah. Pag tinotal mo sila. Okay, so yung pinaka parang top idols. Sa music lang parang sa music ganun. Siguro ganun or yung hindi mas minsan to lang. Kung mag-concert sila, manonood ka. Hindi tol, ikaw ba tol? Pag may ina-idol ka ba na musician, saan mo ba siya mas unang ina-idol? Sa music niya or sa pagkatao niya? Sa music talaga. Music. Sa music talaga. Yan, nagigets ko rin yan. May mga ganyan ding tao na gusto nila yung music pero ayaw nila yung pagkatao nung artist, diba? Ako naman, ang inuuna ko yung pagkatao niya muna. Yung lifestyle niya, yun muna unang tinitignan ko bago ko siya pakinggan. Or let's say magugustuhan ko muna yung music niya, diba? Let's say narinig ko yung unang kanta niya. Check ko muna siya, ila-lifestyle check ko muna siya. Pag hindi ko gusto pag ayokong maging siya sa totoong buhay, ayokong pakinggan to kahit gaano pakaganda yung kanta mo. Kumbaga, ba't ako makikinig sa'yo? Ayokong maging ikaw. Parang gano'n. Gets. So, titignan ko muna talaga siya. Ibang atake yung mo kahit sa pagkinig ng music, no? Check ko muna yung life mo, no? Patingin muna ng life mo kung paano mga paniniwala mo dyan, ang lifestyle mo, di ba? Ganun, yun muna inuuna ko. Kailan ka huling tumugtog ng live? Dog. Ano ba yun? 2017? Damn. Ganun, 2017. Pero yun nga, bakit ka hindi tumututog ngayon? May dahilan ba yan? Or? May pera na ako eh. Lahat ng tugtog namin dati, dahil nauubusan na kami ng pera, kailangan na namin mag-withdraw, ganun. Ganun ko, yun ang tawag ko dun sa kailangan natin mag-withdraw. Ay, para sa akin, tol, paniniwala ko lang naman to.
Na the more na hindi ka nag-withdraw, the more na nandoon lang siya. Pag withdraw ka ng withdraw, mauubusan ngayon yung i-withdraw mo. Ganun yung, imagine mo, kunyari monthly ako nag-show. Kunyari monthly ako nag-show tol. O, diba? Hindi na ako gustong makita ng mga tao nun. Kung monthly akong sumusulpot. Kaya hindi ko muna wini-withdraw. Hanggat di ko pa kailangan mag-withdraw, hindi ko withdrawin to. Pero willing ka pang tumugtog ngayon? Alam mo, biniro nga nung kaibigan ko na may mga kausap siya, sabi, yo, kailan ba magko-concert ulit si Koy Koy? Tapos sabi niya, gusto niyo mag-concert si Koy Koy, pagdasal niyong maubos yung pera niya. Sabi, ganun yung niya, yung biro niya. Wag naman sana mangyari yun, di ba? Pero siguro kung mag-show ako, na kahit may pera ako, yun, for trip purposes na lang, yun, pwede kong gawin yun. Pero ngayon, medyo tinatamad pa ako. Hindi ko pa siya gaano, dahil may effort siya masyado. Alam mo yun, nandun ka sa stage, pawisan ka, memorize mo pa yung kanta. Sa dami ng kanta ko, i-memorize ko pa to, di ba? Siyempre, di ba, ang dami kong kanta, di ba? I-memorize ko pa, nakakatamad. Anong mapapayo mo sa isang musikero na nagsisimula pa lang? Kahit di na rapper lang, pero pwede mo tignan ng ganun. Yung sa isang musikero nagsisimula. Ito sa akin lang to, tol, hindi ko sinasabing ito ang tamang daan, sa tingin ko lang, tol, kung gagawa sila ng music, is gumawa sila ng music para sa sarili nila. Yung para mapakinggan nung sarili nila at hindi nung crowd. Kasi pag gagawa sila ng music para sa crowd, edi parang alipin ngayon sila ng crowd. Ngayon, ang gusto nilang pasayahin ngayon yung crowd. So ngayon, ang mangyayari pag nasanay sila ng ganun, lagi nilang piniplease yung mga tao ngayon. So gagawa sila ng music para pumalakpak yung mga tao. Edi alipin ka ngayon ng crowd. Kumbaga, yun, yung para sa akin, nung una akong gumagawa ng music, gusto ko lang may mapakinggan ako na gusto kong pakinggan ng sarili. Kumbaga soundtrack ko, sarili kong soundtrack ba? Kumbaga sarili kang fan ng sarili mo. Oo, ganun. Kasi nahirapan ako maghanap ng local artist na gusto kong pakinggan eh. Nahirapan ako. Hindi gagawa ngayon ako ng gusto kong pakinggan. Yun ang ginawa ko nung una eh. So para sa akin lang siya. Tapos, tinignan ko na lang. Yan yung before ka pa sa rap game. Parang gumagawa ka talaga ng para sa'yo. Parang hindi, nagsimula na talaga akong mag-record ng para sa sarili ko talaga siya nung simula na ako. Tapos ngayon, tinitingnan ko na lang kung sino ang magkakagusto dun sa music kong yun. Yun lang yun. So, gusto mo tong music kong to? Okay, dito ka, pasok ka sa mundo ko. Ilang taong ka nun, nung una mong mga kanta? Ewan ko kung 18 ata yung talagang na-record na. Ganun ata yun. 17, hindi ko maalala eh. Ganun lang yun. Pero trip-trip pa lang yun. Yung seryoso na, nasa late 20s na yun. Pero yun nga, pag may nagkagusto sa music ko, ganun ko na lang tignan nyo, pasok ka dito sa mundo ko. Hindi ko pinipilit na, pakinggan nyo yung music ko. Hindi ko siya pinopromote ng ganun na klase. Pakinggan nyo. Hindi ko gano'n. Kung sino lang magkagusto sa music ko. Kaya, sa tingin ko doon ako nakabuild ng solid na crowd. Kasi, hinintay ko lang na mapili nila yung music ko eh. Hindi ko pinilit sa kanila nai-guess mo. So yun ang thing. Magandang advice nga. Kahit kaninong musician, tama. Pero hindi ko sinasabing yun ang tamang daan kasi may way din na pwede mong pasayahin yung crowd eh. Pwede pa actually, nga kung pera ang gusto mo talaga, gumawa ka ng kanta na magugustuhan ng lahat. Kasi diba? Iba ang songwriting ng how to make a pop music eh. Or yung mag-hit na kanta. Iba ang process. Iba yun. Ibang mundo din yun. Ibang mundo din. So, yun lang yung sa akin na way ko lang yun. Nung bata ka, ano yung gusto mo maging? Well, yung una kong gusto kong maging, yung bata, maliit pa ako, yung wala pa akong alam, diba? Gusto kong maging security guard nun kasi siya yung pinaka-chill na trabaho nakikita ko eh. Kasi pasok ang school, diba? Tapos makikita mo yung teacher doon, makikita mo yung janitor doon. Yun lang tatlo makikita mo doon, teacher, janitor, security guard. Ang pinaka-chill doon yung security guard eh. Diba? Logbook lang siya doon sa kulay blue niya notebook. Diba? Pero nung nagkakaisip na ako, hindi ko rin talaga ma-figure out kung ano talaga yung gusto kong maging. Basta ang gusto ko lang, tol, wala ako ganong ginagawa, nagtitrip lang ako, pero pumapasok yung pera sa akin. Na hanggang ngayon, yun ang tinitimpla ko pa rin hanggang ngayon. Yun ang gusto kong maging ending ba? Alam mo yun, chill lang, yung ma-enjoy ko yung life. Kumbaga, less work as possible. Mas makakapag-trip ako ng makakapag-trip. Pero dapat mapasok pa rin yung pera. Okay, nagets ko yung security guard. Kasi chill lang yun eh. Kaya may maniin ng kada crossword ka lang doon. Oo, ngayon nga, sa cellphone lang sila eh. Parang piloto pa yung uniform mo.
Diba? Kakulay lang. Alam mo, ng yung pillow. ibang guard nga, social pa eh. Naka-drumsticks. Ay, di ba, ang pang, ano na sa, yung pang-check ng bag mo, drumstick yun eh. Malakas makadetect ng weapon yun. Mautak yun yung mga Yun ang guard hindi eh. malampasan ng mga terorista, yung drumstick ng Pinoy na guard. Di ba? Pag nilabas na Alam yun. mo ba kung isipin mo, sa Pilipinas lang meron ganun. Sa Lahat Pilipinas ng lang talaga. security guard sa buong mundo, Pilipinas lang na ang guard ay ang gamit niyang pang May drumstick. drumstick. Damn. Yeah, Oo nga. so... Tsaka sa naisip ibang ako bansa dun. rin niya, tol, walang mga security guard sa mall eh. Wala eh. Oo. Kahit bangko nga, wala eh. Dito lang sa atin, ewan ko bakit ganito dito sa atin. Siguro, senyales na delikado dito. Pero hindi nga rin eh. Hindi man ganun ka-delikado rin dito kung kumpara mo sa ibang bansa. Mas paranoid lang siguro dito yung mga tao. Yeah. Pero ang kulit no, drumstick na ano. May market din pala dun no. Dito lang yan. Dito lang yan. Kung magkakaanak ka, 6 minutes lang ba talaga ang bonding nyo? Alam mo tol, nag-viral yun, di ba? Yun nga. Yung mga tao kasi tol, ang ginamit nila, nung pinakakinggan nila yun, ang ginamit nila yung TikTok brain nila. So, niliteral nila masyado yung sinabi ko eh na 6 minutes, parang nag-focus sila dun sa 6 minutes lang, 6 minutes, di ba? Pero kumbaga, kung isipin mo, let's say, kunyari, tuturuan ko yung anak ko na mag-bike. Natural, hindi 6 minutes yun, di ba? Kumbaga, yun nga, TikTok brain yung ginamit ng mga tao, kaya nagalit sila eh. Yun na lang yung, kasi yung brain nila ngayon eh, ikli-ikli na lang, yun na lang kayang ma-digest ng mga utak nila, di ba? Pero kung titignan mo yun, una, ang pinagbasihan nila yung short form na yun. Hindi nga nila pinanood yung long form eh. Kung pinanood mo yung long form, ang usapan dun hindi naman about sa wag alagaan yung anak eh. Ang usapan nun sa tingin ko, hindi ko maalala yung exact na episode na yan ha, pero sure ako na hindi yun about sa wag mag-spend ng time sa anak. Parang siguro ang pinag-usapan namin dun na, ewan ko lang, hindi ako sure, pero parang kuya rin nakakita ako ng mga lalaki na titimpla sila ng gatas ng anak nila, karga-karga nila, kumbaga parang, dog, wala ka bang ibang gagawin? Kumbaga, anong gagawin ng misis mo ngayon? Diba dapat ikaw yung nagme-make money dun? Kumbaga dapat di ka nagtitimpla ng gatas dyan eh. Pero, sa social media kasi, pag nag-post ka ng gano'n, timpla ka ng gatas, karga-karga ka ng anak mo, palakpak lahat ng tao sa'yo. Pero asa na yan? Nagme-make money ka ba para sa pamilya mo? Hindi, Lord, wala kang nagagawang pera dyan sa pagtitimpla ng gatas mo at pagkakarga ng anak mo eh. Pwede na lang kung mayaman ka na, pero kung wala ka pa sa ganung level, hindi mo dapat trabaho yan ng misis mo at ikaw nag-make money ka dun sa labas. I guess mo, wala akong sinabi talaga nun na wag mag-spend ng time. May 6 minutes pa nga akong sinabi eh. Nag-spend na ako ng time nun eh. Imagine mo yung mga OFW. Yun nga, walang 6 minutes na nabigay eh. 3 years sila dun sa ibang bansa, 4 years, walang 6 minutes dun ah. Diba, buti nga ako, kinarga ko pa ng 6 minutes eh. Makakagalita ako dyan, yung dad ko na OFW, seaman eh. So, 9 months. Actually, nung sinabi mo yung 6 minutes na yung nag-trend na video, gets ko eh. Kasi ako nga, lumaki ako sa walang ganun eh. Na dad na never nagtimpla ng gatas. Kasi wala siya. Nag-make money siya sa barko eh. So, at saka ngayon lang yung tol, noong unang panahon, gets talaga ng lahat na hindi mo trabaho magtimpla ng gatas as a lalaki. Hindi mo trabaho magkarga-karga ng anak dyan. Noong unang panahon, wala ngang way para wala namang timplang gatas eh, ang meron lang, di ba? Sa daddy mismo. Sa bagay, may point ka rin doon. Pero ngayon lang yun siya na yung trabaho ng babae is ginagawa din dapat ng babae. Ngayon lang yan na generation eh. Pero nung unang panahon, yung mga lolo-lolo natin, tanungin mo yun sila, ako magtitimpla? Diba? Ganun yun sila, hindi ko trabaho yan. Yun ang point ko dun. Gets. Hindi lang ako naiintindihan ng mga TikTok brain nila. What are your major red flags in a relationship? Mga major red flags lang para sa'yo. Okay, babae mo na, di ba? Parang ano yung red flags? Pag babae ko na siya. Babae mo na. Parang pag naspat, red flag to. Parang major na red flags. Siguro pag tol, nakipag-relationship siya sa akin para sa sarili niya. Pag yun ang pakay niya, para pasayahin yung feelings niya. Para ma-complete yung feelings niya, ma-validate siya o anumang gusto niya, ma-feel love siya or ma-feel na may lalaki lang siya, ganun. Pag para sa sarili niya, masyado yung purpose ng pakikipag-relationship niya sa akin. Para sa akin, red flag yun. Ang mas gusto ko is ako yung, kumbaga bumabangon siya para sa akin. Yun ang mas nagiging swabe. Mas magulo pag
siya yung iniisip niya. Kaya pansin nyo, yung mga normal na relationship lang, laging ganun eh. Feelings muna ng babae, feelings ng babae. Kaya, din mo, ang gulo nila. Pero pag yung relationship is yung babae, nakafocus siya dun sa lalaki, kung masaya ba yung lalaki, ganun. Swabe lang yung relationship talaga. Swabing-swabe lang. So, yun ang para sa akin red flag. Pag yung para sa kanya yung pag para sa kanya yung ang lahat. Ganun. Ngayon, maraming naman siguro nito. Parang, ikaw, selfish ka pala eh. Ganyan. Pero alam mo tol, pag ang lalaki naging selfish, maraming nakikinabang. Mhm. Pero ang babae, pag naging selfish ang babae, walang nakikinabang. Kahit nga mismo siya, hindi eh. Kahit siya na-fuck up niya yung sarili niya. O nalalagay niya sa hukay yung sarili niya. Kaya, yeah, so okay lang maging selfish. Tayo. Actually, sa panahon din ngayon, parang pag lalaki ka, may labels eh. Kung pag yung lalaki masyadong selfish, controlling yan. Yeah. May negative agad, may negative relationship agad dun sa action nila. Kung pag lalaki kang Gets. bawal ka manamit ng ganyan, manipulative ka, parang ang daming may yun nga, parang may atake yung Well, kung isipin mo, lahat pwede mong lagyan ng word ng ganun. Lahat kaya mong pasamain eh. 'Di ba? So, yung mga nag-imbento na lang nun, yung mga nag-imbento ng word na yun, at yung nag-label nun, sila talaga yung nakakaisip ng ganun. Parang kunyari, let's say, pag sinisilip nila yung relationship ko, pwede lang sabihin, controlling ka masyado sa mga babae mo. 'Di ba? Baka kasi ganun ka mag-isip. Malamang ikaw yung ganun talaga, Ganun kaya din. nakikita mo sa akin yun. Paano kung yung iba naman na perspective, na ibang klaseng mindset siya mag-isip, na ang nakikita niya sa akin, may care kasi talaga siya sa mga babae niya, kaya hindi niya pinapakain ng kung ano-ano eh. O, di ba? Sa mata nung negative na tao, controlling siya. Ayaw pa kainin yung burger na ganyan-ganyan. Pero sa mata nung kabila, hindi ba may care talaga siya? Di ba? Diba? Gusto niya pakainin ng mga healthy na hindi siya controlling, may care siya. Di ba? So, depende yung kung sino ang tumitingin sa akin. Yeah, Di ba? yeah. Ganun. Like tama, wag kang mag-vape, wag kang mag-yosi. May dahilan yun eh. Sabihin na May iba tamang controlling yun, di ba? Pero gets, Di diba? ba? Huwag kang mag-vape dahil hindi maganda tignan sa chick ang nagve-vape eh. Ito maganda eh. Para sa'yo to, Koy. Paano or bakit nag-start maging vegan si Koy? Vegan? Hindi naman fully vegan pa hindi si ako Koy fully- Medyo vegetarian. Vegetarian, no? So Oo, bakit daw? vegetarian. Koy? Slightly Bakit? vegan. Actually gusto ko tanongin sa'yo nun to eh. Kasi Oo. naalala ko, kinuwento mo sa akin na may time na nagkaroon ka ng major health problem. Hindi ko pa hindi ko pa natanong kung ano yun. Basta sabi mo lang yun yung major lifestyle shift mo with regards to diet, sabi mo. Na tumigil ka talaga ng Coco Crunch, tumigil ka ng soft drink. So ano yung nangyari nun? Tingin ko yun yung turning point eh. No? Tumigil ng spam na ko eh. Ha? Oo, bawal ka na. So yung feeling ko yun yung turning point eh, di ba? So kwento Yun mo kayo. talaga Oo, nagsimula. yun nga eh. Hindi kasi, una pa lang, alam ko na pagpapasok ka sa gantong diskarte, mas marami kang oras na ibubuhos. Totoo yan. Halos 24 hours nga yun eh. Matutulog ka nga lang para makapag-hustle Kulang ulit nga ang eh. 24. Oo, kulang pa. So, ganun din Di ba dati yung ganun Di ba naalala mo yung 4 hours lang yung tulog ko? Tapos, agad? Minsan pag, si Labruha, pag bumibisita yun sa akin dati, siyempre, magsama-sama mo na kayo, mag-chill mo kaming ganyan, di ba? Di ba kadalasan, pag may pagkatapos na ng mga magic na gagawin nyo, matulog na kayo kadalasan, di ba? Magtataka pa yun siya dahil bumabangon agad ako, mag-i-edit ako eh. Tapos siya parang, ba't di ka natutulog? Parang ganun. Tapos sinasabi ko, basta, parang araw maiintindihan nyo rin lahat to, alam mo yun? Okay. So ganun ako ng ganun. Sagad-sagad Ilang trabaho. years yung ganun ng tol, no? Hindi pala pwede yung ganun pag pangit yung diet mo, pag yung kinakain mo. Yep. Hindi pala kakayanin ng katawan mo yun, hindi. Doon bumigay yung katawan ko, doon siya parang nagkasakit-sakit ako ng matindihang shit. So ano to? Kulang ka sa tulog plus bad diet? Bad diet, kulang sa tulog. Ilang hours Hindi tulog mo nun, Hindi Koy? lang kulang sa tulog. Sagad na trabaho yun. Kasi, di ba mag-shoot kami music video. Tapos pag uwi sa bahay, syempre, init, lamig, init, aircon. Tapos Nag-overfatigue ka tol. uwi ka sa bahay, ganun ka pa, tapos kakain ka lang ng Vienna sausage, spam, Over coke pa. bad diet Di ba? talaga. Parang ganun. Sarap. Oo, ganun Lipas talaga. pa ang kain mo. Oo, ganun. So, ganun ulit-ulit yun, years na ganun. Hanggang sa bilang, di na ako makain. Ilang years kang nakasurvive ng ganong lifestyle? Para sa mga nanonood, iwasan nila. Hanggang bata pa lang ako, hindi na ako healthy kumain tol eh. Oo, sabi rin. Ayoko ng gulay tol. Ayoko talaga ng gulay. Hindi ko trip Oh, talaga. word? Yung lasa para sa akin,
Mas masarap yung, kahit ano mo, masarap talaga yung spam eh. Leadership talaga yung ginawa. May gulay bang, may gulay bang makakatalo sa lasa ng spam? Wala akong, wala, di ba? Hindi niya nga pagpapalit yung spam kahit anong kaya pagkain. parang wala talaga sa akin yun. Oo, ganun siya. So, wala talaga siyang, so yun, puro ganun na ako. Okay, so nung bumigay yung katawan, ano nangyari nun? Natakot na ako nun. Parang, na-hospital ka ba? Ano ba? Basta, magkasama kami ni Pudong doon. Magkasama kami ni Pudong. Nasa lyrics mo yun, Koy. Nasa Magkasama lyrics kami mo ni Pudong. Umuwi na siya doon, papuntang Sorrento. Ewan ko kung nasa Sorrento ka na ba noon o kalagitnaan ng biyahe. Pinabalik ko si Pudong. Tawag ako Dong, dalhin mo ako sa ospital, di ako makahinga. Walang tao sa bahay mo niyan, mag-isa ka lang. Ano no? Mag-isa ka lang sa bahay mo. Mag-isa lang ako sa bahay, lagi ako mag-isa. Okay. Tapos, break muna tayo. Galing. Saktong call mo, Pudong. Steady ka lang, steady ka lang, yeah. 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 Okay. Sir. So ano yan Going yung, back. yung pinabalik ko si Pudong. Yes. Galing siya sa Sorrento, Tumawag tol. ka. Pinabalik ko siya. So Balik yun, ko siya. dinala na agad ako ni Pudong sa, Hospital. sa St. Luke's. Okay, Okay. St. Luke's. St. Luke's. Sa BGC. Bugoy na konyo St. to, Luke's. bugoy na konyo. Bugoy na konyo. So sabi ko, St. doon mo ako Luke's dalhin. BGC, Sabi ko, bro. dinala na ako ni Pudong doon. Tapos, dala ko yung buong ano ko nun. Dala ko yung lahat ng pera ko nun. Dahil di ko alam magkano gagastusin eh. So kinuha ko yung bag kong ganyan. Lahat ng pera, malay ko ba, di ba? Dinala ko doon. So yun. Ano na to? In-x-ray. Ewan ko ang mga ginawa nila doon. CT scan, ganun. Oo, nalaman nila na parang humina lahat talaga. Parang ganun. Parang na-overfatigue ka nga, tol. Mas matindi pa nga ata doon eh. Super overfatigue. Kasi sabi nung doktor sa akin, huwag ka munang magpahinga ka talaga ng todo. Huwag kang magtrabaho, ganun. Kaya tapos ito tol. For how long? Ang weird tol kasi Tagal din. Tagal na ito na wala kinabahan ako mag-rap noon. nun. Kahit kinabahan ako noon kasi syempre yung feeling na hindi ka makain, natatakot, parang hindi mo alam kung mamamatay ka na eh. Oo. Doon ako talaga parang natapik ako noon, yo. Pwede kang mamatay nito. Diba? Kung magtuloy-tuloy yun, diba? Tama. Kailan nag-start kumain ng gulay? Yun na nga eh. Nung naisip ko yun na, yo, tangina, kailangan ko mag-ayos kasi naano ako noon, hindi ko maabot yung mga pangarap ko, diba? Endgame na, no? Endgame na. Hindi pwede. Yung inipan mo napunta kay Doc. Oo, kailangan ko. Tol, Fitness. doon ako nawala ng pakialam sa pera, men. Yes. Nawala na ako ng pakialam sa pera. Yung sa ospital nga to, nilalabas ko yung pero magkano ba yan? Anong gamot, magkano yan? Sige, mahal. Sige, ano na natin yan. Wala na akong pakialam kung maubos yung pera ko. Hindi na talagang, doon mo magigets na pag mamamatay ka na, wala palang silbi yung pera. I mean, hindi pala ganun mas importante yung buhay talaga kaysa sa pera eh. Yun pala eh. Dati kasi pera mo, at saka na yung health. Parang ganun sa akin eh, tsaka health. Hindi health pala para makuha mo yung wealth eh. Parang ganun yun. Ganun pala. Health is wealth ka naman. So, labas ng pera. Wala na akong pakialam. Di ako konsensya nga eh. 20,000 yung gamot, 20,000 yung check dito. Sige, 20 ba? Sige, ganyan. Tapos, nung umuwi na ako noon, hindi ako inadmit. So, pinauwi ka rin. Mahal masyado nun pag inadmit ako eh. So, hindi ako inadmit. Pag uwi ko nun, tol, nag-iba na yung tingin ko sa laptop, tol. Ayokong lumapit sa laptop. Tol, parang nag-iba talaga yung tingin ko sa laptop. Dati gusto ko nakikita yung laptop na mag-edit agad eh. Hindi ka naman nagka-trauma ton. Parang ganun nga eh. Parang nandidiri ako sa laptop. Para ako nasusuka, tol. Pag nakikita ko yung laptop, natatakot ako dun sa feeling na hindi na naman ako makahinga, ganun. Na-anchor dun yung emotion. Yeah, natatakot ako dun sa laptop. So lumalayo talaga ako. Hindi ko hinawakan yung laptop ng sobrang tagal. Ang ginawa ko, months, no? Years pa ata. Nagpunta kayo ng ano tol eh. Parang nag-1 year ata. Diba nagpunta pa kayo ng Mindanao? Nagpunta pa kami Mindanao. doon siya nagpagaling siya. Dalawa kami. Gusto ko lang makalanghap ng maayos na hangin at malayo sa trabaho. Pero hindi ko pa rin naiwasan. Pagdating na sa Mindanao, nag-music video kami. Nag-shoot kami music video nun. Ano kanta yun? Payapa. Ang ganda nun. Ang payat ko nun. Pag tinignan mo sa video, ang payat ko nun. Pero kasama yung lolo ko dun. Ang ganda ng video. Pero ang ganda ng music video na yun kayo. Nagganon talaga kami. Tapos ito Nola, bumili pa ako ng mga games. Nakahalungkat ako ng Xbox sa bahay. Parang Xbox yata ng kapatid ko yun na napanalunan niya. Oo, ganyan. Yung pala, hindi mo pa pala agad pala ma-operate yung mapapagana. Marami ka pang bibilhin. Pero pati yung sa mga power, hindi pa pala basta-basta masasaksak yun. Mahal din pala yung mga square ng bibilhin mo. Wala akong pakialam. Bili. Mahal ng bala. Di ba mahal ng bala? Wala akong pakialam. Bili. Tangina, maglaro tayo. Ang tagal ko hindi nakapaglaro ng games eh. Sobrang addict ko sa games eh. Kaya nung laro ko shit. Parang bata ka ulit. Ang ina. Ano una mo nilaro ko eh?
Hindi Need for Speed yun. Basta karera siya eh. Karera. Forza Need for yun. Speed. Hindi. Need for Speed ata talaga. Mario Kart. Tol, kahit anong kailangan dun sa Xbox para mapagana, sige, bili, ganyan. Tapos, bibili ng mga prutas, mahal-mahal ng konti yung prutas, sige, bili. Tapos tambay ako ng tao. Ang ginawa ko nun, tol, kada hapon, pumupunta talaga ako ng Sorrento. Kada hapon, every day. Wala ka na sa Mindanao nito. Wala na ako sa... Okay. Bago pa nga mag-Mindanao yun eh. Yun ang ginagawa ko. Okay. Every day pupunta ako sa Sorrento para tumambay lang sa court. Yung court na yun, napagaling din ako ng court na yun. Napagaling ako doon kasi ang maganda lang sa Sorrento, pag lumalapag ka doon, walang vibes ng hustling ha. Parang pwede kang Sorrento lang ulit na spirit. Laro sa hapon, aasarin mo lahat ng taong makita mo doon, ganun. Yeah. Yun, doon na. 2:00 pa lang ng hapon, nandun na ako sa court. Mag-isa ako doon, di pa lumalabas tambay. Minsan matutulog ako doon, magsisiesta ako sa mga bench doon. Isipin mo, ang weird nun, tol. Ang weird doon, makita mo si Koy Koy na nandun sa bench para kang homeless doon na natutulog sa Sorrento. Yung mag-siesta ako. Magigising na lang. Magigising Masarap na lang sa feeling ako. din yun. Darating yung mga tambay ng ganyan. Bigla Mag-basketball sila. maglalaro kayo. Shooting lang muna ako. Hindi muna. pa kaya maglaro nun. Oo, parang ayoko pa masasagad eh. Shooting. Tapos asar-asaran lang ganyan. Parang napapansin ng mga tao, na pumayat ka, grabe pinayat mo. Kuya, nagpapagaling ako dito. Tapos papabili ako kay Pudong ng mga prutas doon sa mga prutasan doon, di ba? Mangga o saging. Doon na ako na-appreciate ko na talaga yung mga prutas noon. Okay. Wala, natakot ka sa buhay mo eh. But teka lang, may diniagnose ba sa yung specific na lumabas na disease? Hindi, meron. Sa baga siya talaga. Humina yung baga ko. Bas parang nadamay lahat May eh. gamot kang tingin. Parang nagbigay sila ng gamot ng matagal na, kailangan tapusin mo to Parang ganun. Sa baga ako yun eh. Na ano Yun talaga eh. okay. Kaya pumayat ka din talaga. Oo, pumayat. Ang bilis talaga nung pagkapayat ko. Ang bilis ang pagkapayat ko. Kaya dun, yun nagpagaling ako sa Sorrento. Sa Sorrento talaga. First time akong tumambay ulit nang wala kang iniisip na business. Parang ang gaan-gaan sa utak ko nun. Hindi na ako nag-i-smoke nun. Kahit wala naman sinabi yung doktor sa akin na, huwag ka mag-smoke Hindi yung smoke na sigarilyo Alam mo yung smoke na, wala naman sinabi yung doktor sa akin na gano'n. Pero fuck that. Hindi, wala, kahit ano na. Ganun. Tapos yun, kain. Tapos natuto na ako kumain ng gulay. Gulay na in-order ko. Tapos tubig na. Hindi na ako Wala nang cook. nagpapaluto pa ako sa mama ni Pudong, tol. Okay. Kasi wala pa akong babae talaga nung nakasama nun sa bahay. So wala nagluluto sa akin. Mag-isa lang ako sa bahay, di ba? Laging dati kasi bili-bili lang. Isipin mo gano'n, lagi araw-araw kang bibili lang ng pagkain. Sino bang hindi mo mamatay doon, di ba? Yep. So ngayon, ang pinakaalam ko mapagkakatiwalaan kong magluluto is mama ni Pudong. Okay. So yung mama ni Pudong, ang laging tagaluto ko, yung dadalan lang ako yung Tupperware na ganyan, ganyan mga gulay. Marunong magluto ng Lutong gulay nanay yun, yung, masarap lutong yun. nanay yun. Gulong. Ang kulit nga na nanay ni Pudong tol, ang galing magluto ng gulay, hindi naman siya kumakain ng gulay. Hindi nga. Pinapagalit talaga. Bakit ganun? Bakit ganun? Ito ba to? Pinapagalitan niya sila Pudong oy, magkain kayo ng gulay. Pero siya hindi. kumakain ng gulay. Ang kulit. Weird. Gangsta talaga yung mama mo dong. So, teka lang, may tanong kasi sila dito tungkol sa smoke mo eh.